National Security Council pumalag sa China. Ayon kasi sa dagdag na statement ng Chinese Foreign Ministry, banta raw ang pagpasok ng Philippine Air Force sa Chinese territory. Unang-una daw, di kayo ang nagmamay-ari ng Bao de Masinloc. Pagpalagyan ni spokesperson Malaya. Tapos papaano raw naging banta ang PAP? Normal na patrol aircraft lang naman ito. Hindi armado at walang machine gun. O kahit missile pa yan, wala rin. So papaanong naging banta ang Philippine Air Force sa China? Pagdadahilan pa, inilalagay raw sa alanganing sitwasyon ang buhay ng mga Chinese. Kaya umaksyon raw ang China sa naayon sa legal na paraan. Napakalaking kalokohan, di ba? Simpleng eroplano lang naaalarma na ang China? O wag niyong sabihing natakot kayo sa simpleng eroplano lang. Mariin natin itong kinukundina. Actually, kinalulungkot ng Pilipinas ito dahil katatapos lang nung matagumpay nating pakipag-usap sa China doon sa resupply mission natin sa Ayungin. And umaasa tayo na bababa ng mga insidenteng kanito. Ngunit, kasawing palad, tumaas na naman ang tensyon in Air Force plane na pumuntang Bao de Masinloc, in-intercept nitong dalawang fighter jets from the People's Liberation Army Air Force. Fighter jets, yeah, yung atin is used for transport, used for surveillance. Kumbaga, it's a non-combat aircraft. Okay. At yung galing sa China ay fighter jets, no? At nagkaroon ng interception, nagkaroon ng harassment, at nagpalabas pa ng flare laban sa ating eroplano. Nangako ang China ng tatahimik na ang West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Pero anong nangyari ngayon lang? Pinakita lang ng China na wala talaga silang kakwenta-kwentang mga kausap. Lagi tayo nagpapadala doon ng mga Coast Guard at ng BIFAR para yung mga mangingisda natin makapangisda sa palibot ng shoal. So yung ginagawa nating aerial mission is to ensure na alam natin yung aware tayo sa mga nangyayari. At kasi this undermines regional stability. At the same time, pinapababa din ito ang pagtingin ng international community sa People's Republic of China. Dahil sa panibagong pagsisinungaling ng mga Chinese, mas lalo lang walang naniniwala sa kanila. Nagulat rin ang isang maritime expert sa dahilan ng mga in-check. Papaano raw naging delikado ang buhay ng mga Chinese dahil sa eroplano. Nagpapatawa raw ata ang mga Chinese. Buti na lang raw malunong pumalag ang piloto ng FAP. Di nagpatinag at tinapos pa rin ang maritime patrol sa kabila ng pagbabanta ng China. And what China is saying that we interrupted their maritime their air exercises there is affront to our sovereignty, because basically up to now the Scarborough Shoal or the Panatag Shoal is within the exclusive economic zone of the Philippines. So I would believe that this is an irresponsible act of China. Department of Foreign Affairs nga ang nakikipag-usap sa China. Di pa rin ata naniniwalang sinungaling tong mga Chinese Kayo sa tingin nyo, dapat pa bang ipagpatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa Chinese na sinungaling na to? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.